Okay, so ito na. Pinapanood ko yung interview dito kay Terry Ridon. Si Terry Ridon, congressman ito, party list. Ito ang chairperson o siya ang chairman ng Infracom, yung komite, yung pagsasama ng tatlong committees sa Kongreso, sa Kamara, na nag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control. Yan si Congressman Terry Ridon. Ngayon, in-interview siya sa DZMM, pinapanood ko. Actually, ang issue sa kanya, itong si Jinggoy Estrada, mainit na ang ulo ngayon. Nag-privilege speech kahapon si Jinggoy, natatawa ako sa privilege speech nito. Mainit ang ulo ni Jinggoy. Kasi nga, ay di ba dalawa silang pinangalanan ni Bryce Hernandez? Sila yung dalawang dalawang senador na pinangalanan ni Bryce Hernandez sa kanyang sa kanyang testimonya doon sa Kamara. Itinuro ni dating Assistant District Engineer ng Bulacan First Engineering District na si Bryce Hernandez na ang dalawang senador na nagdala ng mga pondo doon sa kanila, kumuha ng 30% commission, ay itong si Jinggoy Estrada at si Villanueva, si Joel Villanueva. Noong 2025 di umano, ayon doon kay Bryce Hernandez, 355 million ang inilagak na pondo ni Jinggoy Estrada doon sa kanilang District Engineering Office sa Bulacan. At si Joel Villanueva naman, 600 million. Ang kanilang commission doon, ayon doon kay Bryce Hernandez, 30%. Matindi, ano? Ngayon, ano tong sinasabi kong mabigat na ebidensya laban kay Estrada? Si Jinggoy, pinag-iinitan itong si Ridon. May nilabas ngayon na litrato. Nung nasa elementary ba yun o high school? Parang high school yata. Ano ba yon? Sa mga nanonood sa akin, hindi ko na natandaan. High school ba si Terry Ridon noon o elementary? 12 years old. O ano ba yung 12 years old? Junior high? Junior high ba yon? Kabunyog Reynaldo Gonzales? 12 years old daw siya sa picture na yun, sabi ni Terry Ridon. Pinapakita ni Jinggoy doon na ang ebidensya niya na may sabwatan daw si Terry Ridon at si Bryce Hernandez, kaya hindi daw tayo safe. Kasi si Terry Ridon daw at saka yung si Bryce Hernandez, yung whistleblower na naglalantad kay Jinggoy at saka kay Villanueva, ay kaklasmate daw o batchmate ni Terry Ridon, si Bryce Hernandez nung kanilang high school. Salamat. Blackthorn 2001. Batchmate sila. Pinakita ngayon ni Jinggoy yung picture. At saka yung picture ni Terry Ridon at saka ni Bryce Hernandez. Kaya ano daw yan? Kumbaga sabwatan. Kasi dati nang magkakilala. Yan yung issue. Tinanong ngayon si Terry Ridon sa DCMM. Ang sagot naman ni Terry Ridon, ano lang naman yun? Napakarami naming estudyante doon. Hindi naman kami classmate sa isang klase. Batchmate daw sila. Hindi niya din daw yan natandaan si Bryce Hernandez. Hindi niya rin naman daw natandaan, ang dami-dami nila. Mabuti kung classmate, ibig sabihin sa isang klase kayo. Pero kung batch, halimbawa ilan kayong libo dyan na estudyante sa batch ninyo, mahirap nga namang matandaan yun. Anyway, wag na dapat, ito namang si Jinggoy, wag nang yun. Hindi na importante yung issue na yan tungkol dyan sa kung classmate o batchmate. Masyado namang mababaw yung ebidensya na yan ni Jinggoy na parang magkasabwat si Bryce Hernandez sa si Terry Ridon dahil magkaano sila, magka-batchmate. Kaya nga sabi rin ni Terry Ridon, alala ko pa ba yan, 12 years old ako niyan? Kaya lang, yun na nga, masyado nang wala nang maano si Jinggoy. Sa halip na sagutin yung mga issue, punto por punto, hindi niya sinasagot. Nakakalungkot na senador siya, congressman naman ito si Terry Ridon, aabot sila sa punto na ang pinag-uusapan,
ay tungkol sa ano, yung picture sa batch picture. At yun ang sasabihin mo na kaya magkasabwat si Terry Ridon dahil magkaibigan sila, magkakilala sila ni Bryce kasi magka-batch. Oh naman. Ano ba yan? Senador Jinggoy Estrada, umakto ka namang senador na kagalang-galang. Sagutin mo yung mga issue na yung substance, hindi yan ganyan. Hindi naman yan yung merito or substance ng kaso laban sa'yo. Ano ba yan? Bakit madadalin mo sa ganyan? Ano yan? Ano yan? Parang yan ba ay napakasimpleng simpleng issue ba ito na ina-allege sa'yo para ang gamitin mong ebidensya para sagutin ang issue sa'yo? Sisiraan mo si Bryce Hernandez at si Terry Ridon, ang gagamitin mo, yung picture nila sa batch nila. Ang babaw, di ba? Pero balikan ko, siguro nagtatanong na kayo, Attorney Enzo, ano yung sinasabi mong mabigat na ebidensya? O ito na, alam nyo kung anong mabigat na ebidensya? Napanood ko yung interview kay Terry Ridon, nakuha ko doon. Sabi niya, ito ang hinihintay ko. Pag lumabas ito, kasi pinapakuha ko na, ito na ang ebidensyang mabigat. O sige nga, kung nanonood kayo ng development na to, nung sabi ni Congressman Terry Ridon na kinukuha niya na ang record, pag nakuha niya yon, yan, ihaharap niya daw yun. Yun daw ang malinaw na pambangga. Ano sa tingin niyo? Ano yung pambangga na yon sa mga nanonood dito? Sabi ni Congressman Terry Ridon, ipapakuha niya na. Pag nakuha niya na daw yon, nakumpirma niya na talagang nagja-jibe. Ibig sabihin, consistent. Yung sinabi ni Bryce Hernandez, saka yung makukuha niya, kapag nakuha niya na yon, yun na ang mabigat na ebidensya kay Jinggoy. Ano yon? Bumisita na, may mga bumisita ng media. Yung mga binanggit, di ba binanggit kasi ni Bryce Hernandez? Binanggit ni Bryce Hernandez, ito yung mga projects sa amin na dinala ni Jinggoy. Pinangalanan isa-isa eh. Tapos magkanong amount saan na lugar, anong barangay, anong bayan, anong syudad. Nandun, pinabasa eh. Binasa doon sa hearing, kung nanood kayo ng hearing. Ngayon, yun daw ang mga pinunduhan sa 355 million na galing kay Jinggoy. Yung mga projects na yun. Binasa yun. Ngayon, ang ginawa ng media, pinuntahan yung mga lugar na binanggit ni Bryce Hernandez saka yung mga projects. Tiningnan. Alam niyo kung anong lumabas doon sa bisita ng media? Nakatiwangwanga. Walang silbi yung mga flood control projects. Lalaking amount pero nakatiwangwang. Mayroon pang mga ghost. O yun, nakumpirma na. Ngayon, okay na. Ibig sabihin, nakumpirma na talaga ngayon yung mga projects ay tiwangwang. At saka substandard, mayroon pang mga ghost. Ano na ang sunod ngayon na kailangan? Alam nyo kung ano? Ano yung kailangan? Madali naman itong makuha ni Terry Ridon. Ito na, sabihin ko na. Alam nyo kung ano? Kukumpirmahin ni Terry Ridon sa records or sa proceedings ng BICAM kung yan nga bang mga projects na yan na binanggit ni Bryce Hernandez, yan yung sinabi ni yan yung insert, yung mga siningit ni Jinggoy. Nandun yan, sabi ni Congressman Terry Ridon, ipinapakuha niya na ang records ng BICAM. Titingnan nila doon kung yung mga projects nga na yon, yan nga yung sinabi ni Jinggoy. Ito na. Kaya dali siya dyan. Nakuha nyo ba yung ebidensya? Nakuha nyo yung ebidensya? Siyempre sila, si Terry Ridon, may access siya doon kasi malapit siya malapit siya sa liderato ng Kamara. Yung Kamara may records ng mga yung mga in-insert ng mga senador. Ano yung mga in-insert ni Jinggoy doon sa BICAM? Kapag yung sinabi na mga insertions ni Jinggoy doon, may record naman saka may minutes naman Ito yung mga in-insert ni Jinggoy, ibig sabihin, hindi naman magsisinungaling ang records.
Pwede bang magsinungaling ang records ng BICAM? Official record yan. Siyempre doon, sasabihin ni Jinggoy doon, paki-insert nito. Ang sa akin, pakisingit nito. Pakisingit nito. Kapag yung mga sinabi na yun na insertions ni Jinggoy, ay yun nga talaga yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez, yun din yung binisita ng media ng mga ghost at saka palpak. Konektado na lahat. Konektado na. Nakuha nyo? Ha? Kaya mga kabunyog, yun na. Ibig sabihin yan yung connections. Kumbaga pagkukunik-konektahin na ngayon. Yan yung malinaw na ebidensya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.